Oh, anong tanong mo? Nakakatanggap po ba kayo ng envelope Ayun, envelope. kay ASEC Paharta? Hmm. Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Ay. Aside from your Sige, takutin mo. Buisit. Ganyan eh. Yan ang kanilang, ganyan nila paano tratuhin ng resource person. So, iimbitahan ka, tapos tatanungin ka, tapos sige, arasin nyo. Oh. Magsabi ka ng totoo. Oh, remember, you're under oath. Yan po ang kampon ni Martin na si Chua. allowance from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Ang linis? Ang linis? Ang linis. Hindi. Ito. Seriously. Alam mo, totoo to ha. Si-share ko lang po yung experience ko sa inyo. Pag napapanood ko po itong hearing nila, pag napapanood ko itong mga videos, yung mga cut versions, at nadidinig ko itong mga to, alam niyo pumapasok sa isip ko, ang linis. Ang linis. Ang lilinis nyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Parang ano, di ba? I mean, di ko po sila pinagbibintangan, pero alam mo, datingan sa akin. Ewan ko sa inyo kung ganun din, ha? Pero marami nagme-message, kita naman natin eh. Napaka-ipokrito nitong mga ito. Oo. Hindi po sa pagbibintang. Pero yan ang opinion ko, yan ang talagang una kong nararamdaman. Totoo yan ha. Ang linis nyo, yan ang pumapasok sa isip ko. Alam mo, nung nilabas yung speech, nag-speech bago magkaroon ito ng pagdinig dito sa kamara ni Martin. Bago po nagkaroon ng pagdinig dito, naglabas po ng speech etong si Martin. Alam mo yung pinost nila galing sa News 5, meron po akong picture noon. Pinagtatawanan siya. Puro tawa. Ibig sabihin, yung taong bayan hindi na naniniwala sa mga ito. Parang si Martin, inintrohan niya, hindi namin papayagan, gano'n. Tapos bigla may hearing na ganito. Di ba? Pero kita naman natin hindi naniniwala ang taong bayan. Magkakano? Kayo ba maniniwala kay Chua? Nagtatanong lang. Maniniwala ba kayo sa taon to? Sige nga, pakisagot sa comment section. Minimal amount lang po. Which is, how much po? Talagang iditin eh. Ang bilis ng ano eh, no? Minimal, which is how much po? It's not even, Magkano po? Sige, it's 25,000. digdigin mo. 25,000. 25,000. How many times po? How many times? Manghuhula siya dyan. If you could recall. 3, 9? Ilan? 9 times. Nine Nine times. times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? Yun. Meron na siyang hula. Idikta nyo na yung sagot. Meron na kayong pag-iisip eh. Fix na yung mind nyo. Hindi ko alam bakit pa kayo nag-i-interview. Alam mo itong mga ito, meron silang tanong. Pag na-observe nyo yung hearing na yan, meron silang tanong. Pag hindi nila nakukuha yung gusto nilang sagot, parang batang inagawan ng candy. Naiiyak. Ganyan ang putaks nila. Putak ng putak itong mga ito. Alam mo, pasimplihin na lang natin eh. Pagkahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Alam mo, hindi na kailangan itong hearing eh. Kasi kahit anong sabihin ng witness dyan, meron na kayong laman sa utak ninyo. Fix na yung utak nyo. You are not there to investigate. Nandiyan kayo para madinig ninyo, ilabas ng mga witnesses or resource persons yung gusto ninyong marinig. Kaya wag na natin pakahabaan pa ang prosesyon. Diretso na natin sa simbahan. Ano yun? Impeachment lang naman ang gusto nyong gawin kay BP Sara. Wag na tayong maglokohan.
Maloloko nyo yung mga budol-budol. Pero kami hindi. Yan ang tumbok niyan, impeachment lang eh. Diretsuhin nyo na. Diba? Kasi this is the very purpose. Ha? Nagsasalang lang kayo na para meron kayong complaint kay VP Sara, wag na nating pigain ng pigain, wag nyo nang imbitahin. Iniimbita nyo pa si PRRD. Kung gusto nyo lang talagang gawin ang inyong trabaho na makagawa ng batas or in aid of legislation na sinasabi, pwede nyo namang kuhanin yung Senate hearing eh. Bakit kailangan nyo? Uulitin nyo lang eh. Gusto nyo ring maimbitahan si PRRD. Hindi kayo sinipot ni VP Sara. Alam mo ko ako, hindi ko rin siya pasisiputin. Bakit? Hindi naman pag-iimbestiga yung gusto nyo mangyari. Gusto nyo lang madinig, yung gusto nyo madinig para ma-impeach siya. Impeach nyo na. Kasi ang bottom line yan, okay? Huwag na tayong maglokohan. This is just public trial. Gusto nyo lang yung pasamain ang imahe ng Duterte sa publiko. Yan lang yun. Ang problema, kahit anong putak nyo dyan, hindi naniniwala ang taong bayan. Alam nyo kung bakit? Matindi yung binitawan ni Grijaldo. Tuturuan ni Dan Fernandez at ni Abante kung anong sasabihin. Kinausap. So kahit anong palabasin nyo dyan, hindi naniniwala ang tao. Sa tingin nyo ba? Yung putak nyo ng putak dyan, naniniwala ang taong bayan? Kayo-kayo lang. Tsaka yung 10 ninyong vloggers. Kayo-kayo lang. O yung mga kakampi nyong mainstream media. Wala po. Walang epekto yan. So tingnan natin, di ba? Let's get it on. Huwag nyo na paikot-ikutin yung yung prosesyon. Sige, impeachment. Magkaalaman ngayon. Ang tanong kasi, hindi nyo siguro madiretso yung impeachment dahil alam ninyo, kahit na may numero kayo, wala kayong suporta ng taong bayan. Tandaan nyo, 32 million na nang bumoto kay VP Sara. Sir, with due respect, ilang ba boto tanggap mo? Oh. Si Marcos 31 million lang, nabawasan pa yan dahil sa anomalya ng bangag at saka itong flood control. Si VP Sara tumaas pa yan. Kaya huwag tayong maglokohan. Diretso na kung kaya nyo. Impeachment na agad. We are challenging you. Kesa ipit kayo ng ipit. Sisiraan nyo sa taong bayan, sisiraan nyo. Parang isinasalang nyo, pinaiinit nyo lang yung puso ng taong bayan eh. Para pag nagsalang kayo ng impeachment, nasa likod nyo taong bayan. Hindi po mangyayari. Makinig kayo, hindi po mangyayari. Dahil ang taong bayan nasa likod ni VP Sara. Kaya kahit anong paninira nyo dyan, kahit anong putak nyo dyan, kahit kausapin pa ni Dan Fernandez at Abante kung sino-sino pa, na mga witnesses, walang maniniwala sa inyo. I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Meron siyang gustong palabas eh. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, Go! thank you po. You received Ito pa, isa malinis. Ito malinis eh. Bishop to, di ba? Tama ba ako? Tama-tama. Bishop to. Oh, malinis to, malinis. May krus eh, oh. Ang laki ng krus. Ang laki, malinis to, malinis. Oo, di ko sinisiraan ha. Pinupuri ko nga, ang linis nito. Ang linis, yung krus. Brad, ay sir, ano yung relo mo? Ay, Isus. Ang laki ng krus. Malupit to, malupit. Ay, ang linis, ang lioness. Linis mo, Abante. times. Am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Sige. Honestly, sir, the first time... Ang sama ni BP Sara, no? Sama ni BP Sara. Ang linis mo. I met or I talked with... Have you ever asked, why are you being given an envelope?
Yes, sir. I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Ang Was that? linis. Was Laki ng just cross. an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked allowance. is that liquidated, or is that recorded, or Speaking of liquidation, ang galing ng liquidation nyo, no? Diyan sa kamera, sa kamera ni Martin. Ang linis, liquidation. Liquidation. is just given to you? Mm. Because it's a bit different when you say allowance, and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine. Eh, kamusta si Grijaldo? Ha? Nakausap mo na ng malupitan? Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing na it Okay. was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? fund. ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, if it was ASEC Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that Alam nyo, eto yan eh. Pasensya na po ah. Gaya ng sabi ko, ting maririnig ko itong mga ito, ang nabibitawan ko salita. Kahit pinapanood ko lang, kahit hindi po ako gumagawa ng video, hindi ako naka-live. Ang linis nyo. Bakit? Kasi kahit anong gawin nila dito, naiipokritohan ako sa kanila. Yung totoo lang ha. Pasensya. Ha, Kong? Yan yung nararamdaman ko eh. Ang ipokrito. Alam nyo kung bakit? Kahit anong piga nyo kay BP Sara, kung hindi nyo kayang pigain ang confidential funds din ni Marcos, bias kayo. Double standard kayo. Kita nyo ang laki ng ginagasto sa flood control. Tahimik kayo pare-parehas. Binaha ang buong Pilipinas. Pinagmalaki yung bilyon ng flood control projects. Pinagmalaki pa sa SONA. Pipi kayong lahat. Walang kumestyon kay Marcos. Ngayon, pinipigaan nyo si BP Sara. Kaya we cannot blame the people. Kung ang tingin sa inyo mga ipokrito. Kung ang tingin sa inyo mga bayaran. Sabi nga ni Pulong di ba, nadilos siya? Gusto nyo malaman kung magkano kada upo? Gusto nyo malaman? Yan yung sabi ni Pulong. We cannot blame the people kung ipokrito tingin sa inyo. Ang daming nangyayari. Gaya na sinabi ko, si Amy, dikit ng dikit sa Duterte. Until she call out BBM na magpa-drug test, wala akong tiwala. Pa Duterte to si Amy. Hindi niya kinall out na ang daming sigaw na gumagamit si Marcos. That is not the issue kung totoo yun or hindi. It's not for me to judge. It's for him to take the drug test. At hindi kinall out ni Amy. Kaya sabi ko, kahit anong dikit mo sa Duterte, sabihin mo pang best friend mo si Sara, hanggat di mo kino-call out yung kapatid mo, ipokrito dating mo sa amin. Same sa inyo. Paano yung gipit nyo kay BP Sara? Ano yun? Hindi kayo nabaha? Dahil magaganda bahay ninyo? Nakatira kayo sa mga kilalang kondominium? O ano pa? Bakit hindi ninyo matanong si Marcos? End of story. Kaya kahit anong daldal nyo paikot-ikot dyan,
Ipokrito, labas nyo sa taong bayan. Impeach nyo na, wag na nating pagtagalin. It's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Naks! May pag ganun pa. Come on, please. Ito yung sinasabi ko, pag hindi nila nagugustuhan yung mga sagot na nadidinig nila, tama eh. Aminin mo na lahat. Pati pagpatay kay Jose Rizal kaysa ginaganyan ka ng mga yan. Di ba? Sasabihin niya ako na pumatay kay Lapu-Lapu. Oh. First, Luca, I think you know what I mean, isn't it? I do not Oh. think Oo ka na lang ng oo. Sinagot ka na eh. Hindi mo nagustuhan yung sagot eh. Oo ka na lang. Aminin mo. Oh, ikaw nagpapakalat ng drugs sa Pilipinas. Oh, ikaw pumatay kay Ninoy Aquino. Aminin mo na lahat. that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the Hindi. Sana bago mo sinagot. Meron akong tanong. Kamusta na si Grijaldo? Ha? Ang linis mo, Teng. pressure of signing it, Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly and asked ASEC Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her word for Oh, masaya ka dun sa sagot. Hindi. that. Ah. And without any thinking na it was really part of the confidential fund. Honestly, Natuwa ba sa sagot si Tamba? Nagtatanong lang. Sa tingin mo, natutuwa si Tamba sa sagot niyan? Ikaw na ang bahala. on my part. So I received it Mm. honestly on my part without Mm. any it was part of the confidential fund. I am saying this to you because alam mo, talagang Pinatay ni Sara si Jose Rizal. Yun na, diretsuhin mo na. and my heart goes out to you, Miss Catalan. You know, I think it would be best that you know, in your own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested. O, di aminin mo na daw. Yan ang ibig niyang sabihin, ma'am. Aminin mo na. You have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OVP. Koko to si ate. Sabi, o, so ano pa gusto mo aminin ko? Aminin ko na. Naguguluhan na rin si ate. Pansin nyo? Tanong mo kay Grijaldo paano sumagot. Or the Department of Education. It's not part. Did you sign a voucher for it? No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received Para tayo nasa circus na ito. Ay, clowns. is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign, Ms. Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Yes ka na lang ng yes. Haba pa pag nag-no ka eh. Yes na. Maybe, Your Honor. No, it's not maybe. Ayaw niya na maybe. O gumatong pa yung News 5. Nilagay, ikatlong DepEd official umaming nakatanggap ng cash envelopes. So, idiin mo, News 5. Palakpakan naman dyan, mismo. Yes.
CS, isn't it? Yan, talaga sinusubo niya na eh. Sige na, kunin mo na. Ma'am, ilang taong ka pa bago magretiro? Ganun mga tanong kay Grialdo eh. Sinusubo na. Kunin mo na, oy! Sinusubo na yung sagot. Ma'am, nang matapos na tayo. Mga tropa mo, Martin. Kasipsip. Am I right? Maybe, Your Honor. Sinagot ka, ayaw mo namang tanggapin kasi yung sagot eh. Yun yung sinasabi natin. Meron na silang nasa utak eh. Hindi naman sila kumukuha ng facts. Gusto lang nila, i-confirm kung ano yung gusto nilang i-confirm sa national TV. Para masira si Sara. Hindi para humanap ng katotohanan. Para humanap ng kasiraan. Ilang beses kinang sinagot ng maybe ayaw mo eh. O di ikaw na lang sumagot sa tanong. Pag ako ganyan, pambir. Ayaw nyo na sagot ko eh. Di kayo na sumagot sa tanong ninyo, mga ano kayo eh. Ay, asar na asar ako ng ganyang tatanungin ako. Saan mo gusto kumain? Sasagutin ko kahit saan. Tapos ayaw yung sagot ko na kahit saan. Oy, wag mo na akong tanungin. Ikaw na sumagot sa tanong mo. Tatanong-tanong ka eh. Ganyan mga ito eh. Am I pressuring you now? Hindi ba, Jesus Maria? Yan yung tanong. Hindi ba obvious? Yung mga kampon lang ni Martin maniniwala, hindi kayo na measure. Pambihira naman. Kahit grade 2, halatang halata naman. Ate, ay ano, kuya. Kuya ako eh. Am I pressuring you now? I'm so nervous right now, Your Honor. Kasi pag sinagot na, I'm pressuring you right now. Pag sinagot ng yes, magagalit ka eh. Pero yan naman ang totoo.